And then SP kasi ang siguro ikinadidismaya or pinagpoprotesta din ngayon is yung kawalan ng certainty na magko-convene kayo sa impeachment court. Can you give that guarantee, sir? Ang Na tuloy sa June 11? ginagalang ko yung pagkadismaya nila. Ang karapatan nila yon. Pero hindi porkit nadidismaya sila, sino man sila, at hindi porkit nagmamadali sila at gigil na gigil at gustong-gusto nila to, susunod kami bagaman labag ito, hindi lamang sa konstitusyon at sa batas, pero sa pagpapasya ng Senado, kaugnay sa mga dapat naming ipasa. Sumulat ako kay Speaker Romualdez kaugnay sa pagpapaliban ng impeachment, pagbasa ng impeachment articles. Dahil sa LEDAC namin, nais kong sabihin na karamihan sa mga panukalang batas na yon ay naihabol na namin makalipas itong linggong to. Banggitin ko ang ilan, ang Right of Way Act, third reading today, ang 99-year lease, mararatify namin mamayang hapon, ang SEMEPA, pinirmahan na ng Presidente, ang Mining Act, hopefully matapos ang BICAM ngayon o bukas para mapirmahan na rin, ang Judicial Fiscal Autonomy, third reading din namin ngayong araw na ito, ang denatured bill ay maaprubahan din namin sa araw na ito, last week, ay inaprubahan namin ang Bicameral Conference Committee ng Livestock Bill na aprubahan din namin. Aaprubahan din namin sa araw na ito ang Nuclear Bill, ang framework na mag-establish ng pagkakaroon ng nuclear energy dito sa ating bansa. Ito third reading din namin ngayon ang Anti-Pogo Bill, ayon sa nabanggit ko, ang Virology Act, at gayon din humigit kumulang 50 local bill na bagaman hindi importante sa mata ng marami, ay importante sa mga lokalidad kung saan ito makaka-apekto. Magagawa na namin lahat yan sa araw na ito. Baka may sumobra ng konti hanggang bukas. So meron kaming sapat na panahon para gawin ang ibang mga bagay pa, kabilang na ang impeachment. Apo, sir, isa na lang. So sigurado magko-convene kayo sa impeachment court? Yun ang gusto ko at yun ang plano ko. At yun ang sinabi ko sa lahat ng liham na pinadala ko naman sa inyo at kay Speaker Romualdez. Sir, paano daw kung today may mga senador na mag-motion na simulan nyo na yung impeachment process? Pagbobotohan yon at pagpapasahan ng plenaryo. So sure, sir, na once filed ay mailalagay siya sa agenda at matatakal today? Once filed ang ano? Pag once filed po yung reso. Anong reso? Yung resolution on de facto dismissal. May proseso yon. If a file, ibabasahin, kailangan basahin, hindi filing lamang, parang yung impeachment lang yan. Hindi porkit final, ay yun na yun. Dapat pag-file, i-refer sa order of business, sa kasong ito, kung resolution yan, Committee on Rules, at Committee on Rules, i-report out naman yun. Yun ang proseso. Pansinin nyo, bago kami mag-adjourn, nag-approve kami ng, ang tawag ng iba yung Miss Universe resolutions, yung mga commending. Lahat yun, nire-refer sa rules yun pag-file. Binabasa, nire-refer sa rules pag-file. Ang rules, nire-report out, pagbobotohan sa plenaryo. So, yun din ang proseso nun. Ang rules ay isang komite na magpapasya base sa membership ng komite, majority and minority. Sir, si dating Senate President Franklin Drilon, sabi niya, message niya sa mga senador ngayon, sabi niya, my message to my former colleagues who seeks to hide the truth, the resolution is clearly unconstitutional. Do not play with fire, baka masunog kayo. Ulitin ko sino bang pinatutukuyan niya dahil wala pa namang pending na resolusyon na may nag-akdang senador? Ang tanong ko saan galing? Pero pinirmahan ba niya? Pero sabi ni Senator Ivy, group effort daw yun. Hindi ko kaya magsalita para sa kanila. Mas magandang ipukol niyo yung tanong kaugnay niyan sa kanila. Pero hanggat hindi yan na ipa-file, walang pag-uusapan o tatalakayin ang Senado. Sir? Yung position nyo pa rin, pwedeng pagbotohan ng Senado kung magkukonvene kayo. Lahat ay pwedeng pagbotohan ng Senado. Hindi ko posisyon yon. Rules ng Senado yon. Halimbawa, pinagbotohan ng Senado yung pag-dismiss functus officio ng ERAP impeachment trial. Senado yun hindi ng court. Dahil ayaw nang magpakita ng prosecutors. Pinagbotohan ng Senado ng walang trial yung pag-dismiss
sa impeachment complaint laban kay Mercy Gutierrez na dating ombudsman. Muson din yun, pinagbotohan dahil nag-resign siya. Hindi ba? Pinagbotohan ng Senado nung corona impeachment kung susundin ba o hindi ang TRO ng Korte Suprema. Nagpasa ang Senado noon na sundin. Di ba? Lahat naman ito dadaan sa botohan. Ulitin ko lahat ng ginagawa ng Senado dadaan sa botohan. Kung may ginawa ang isang senador, maski tagapangulo pa ng Senado na hindi sang-ayon ng isang miyembro, maaaring questionin dito sa plenaryo at pagbotohan din kung sakasakali. So, Sir, SP sir, Git ng mga kasamahan ninyo, automatic na yung dapat. Ganyan ang posisyon nila, Senator Win Gatchalian, Senator Jinggoy, Coco, Risa, and others. Pwede naman na ang pagkukonvene nyo automatic kasi nakalagay na yun sa Constitution. Hindi na kailangan Ulitin ko lahat ng ginawa noong nakaraan pinagbotohan. Wala namang nagreklamo. Unawain na natin, ito ay highly politically charged na paksa. Maraming pumapabor sa impeachment, marami ring tumututol dito sa loob mismo ng Senado. Maraming pumapabor kay Vice President Sara, maraming ayaw sa kanya sa loob mismo ng Senado. So asahan na natin magkakaroon ng iba't ibang opinion kaugnay niyan. Pero anumang opinion niyan, bilang tagapangulo ng Senado at presiding officer ng plenaryo, kung ako man yung nagkataong nakaupo doon, buong laya akong bibigyan ng sinumang miyembro na magsalita at sabihin kung anong ninanais nila at pagbobotohan ang lahat ng bagay na gagawin namin tulad ng nakaraan. Wala namang pagbabago. Sir? Hindi ko sinasabing pagbobotohan para hindi sumunod. Maling tanong yun. That is an unfair question to say the least. So, I'm simply stating a fact that everything we do in the Senate, even in the House, is put to a vote. Sir, may ginawa pong schedule si Senator Tolentino. Nakita ko nga. Yung 19, pwedeng matapos in 19 days yung impeachment trial. Nasagot ko na Kaya kanina pa? yan. Yan ay isang paksa na dapat pagpasa ng impeachment court kapag na-convene na ang impeachment court. Pangalawa, saan ba nakasulat na objective namin abbreviate o ipadali o padaliin o paikliin ang proseso? Hindi ba ang objective dapat bigyan ng due process ang magkabilang panig na may presentahin ko nilang ebidensya? Pangatlo, hindi ako sang-ayon sa paniniwala niya na hindi tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Bagaman ang opinion ko ngayong 19th Congress ay hindi binding sa 20th Congress, ito'y pagpapasahan muli ng 20th Congress kung saan bahagi pa din ako at boboto ko kung sakasakali na ito'y dapat at pwedeng tumawid kung sakasakali.